Sa mga kapuso nating nagbabalak bumili ng bahay o lupa, paano ba makatitiyak na matibay ang pundasyon nito at hindi basta magigiba ng kalamidad tulad po ng lindol? Alamin sa report ni Tina Panganiban Perez. Para makabili ng lupa o bahay, marami sa atin kailangan pang mangutang sa bangko o mag-ipon sa mahabang panahon. Pero paano kung ang milyong-milyong pisong ininvest natin, guguho lang sa ilang segundo ng lindol? Ang iba nga, bago pa kawalan ng pinaghirapang pera, nagpapafeng shui muna. Pero ayon sa isang eksperto, dapat ang unahin ay siyensya. Kung lindol ang pinag-uusapan, imbes na kumonsulta raw sa feng shui geomancer, dapat daw ay sa geologist. Ang makakatulong ng geologist, example. Kasi ang geologist, sanay kami tumingin kung anong nasa ilalim. Mas mauuna yung science kaysa sa extra lang yung feng shui na yan eh. Kasi hindi pwedeng i-feng shui ang fault. $100 o halos 5,000 piso kada araw ang kadalasang singil daw ng isang geologist. Medyo malaki sa unang tingin pero sulit naman daw sa kalaunan. Magkano bang bahay ngayon? Magkano yung lupa? Yung cost na ilalagay mo doon sa geologist, napakakonti. Pwede rin kumonsulta sa lokal na pamahalaan, sa geoportal ng NAMRIA at sa FIVOLCS bago pa bumili ng lupa o bahay. Nagbibigay tayo ng certification or hazard maps or any other information. Bago bili ng lupa o bahay, alamin ang mga natural hazard sa lugar. Ano yung iba-ibang earthquake hazard? Hindi lang yan naman presence ng fault. Malambot ba ang lupa? Landslide prone ba yan? Kung sa coastal area, ano yung threat ng tsunami? Hindi naman ibig sabihin bawal. Pero ano ang pwedeng gawin? Sakali namang nabili na ang lupa o bahay, bago mo na lamang malapit pala ito sa isang fault line, kumonsulta naman sa mga eksperto gaya ng mga engineer kung paano patitibayin ang bahay. Kung 2 o 3 dekada nang naninirahan sa inyong bahay, inspeksyonin kung may crack na ito. Kung wala ka raw dapat ikabahala. Kung meron naman, kumonsulta sa engineer para mapatibay ito. Balak ng FIVOLCS na maglagay sa website nito ng isang questionnaire na pwedeng gamitin ng kahit sino para malaman kung ligtas ang kanyang tirahan kapag lumindol. Yan ay para hindi lang mga ari-arian ang maisalba, kundi buhay. Para sa unang balita, Tina Panganiban Perez reporting.